So, try this on your notebook. Soyo. Hindi siya ka, soyo. Okay, now, let's proceed to basic conjugation rule. So, nalaman na natin yung mga pandulo nila for tenses. Now, let's begin with the basic conjugation rule. Okay, the basic conjugation rule is remove ta. Okay, bakit remove ta, ma'am? Mapapansin nyo kasi, di ba ang mga kinoconjugate is mga verbs and also adjective. Pag sinabing adjective, pang-uri sa Tagalog. Magbigay nga kayo ng example ng pang-uri. Maganda. Ano pa? Pangit. Ano pa? Mataas. Mababa. So, yun yung mga adjective. Yun yung mga kinoconjugate. Verb at saka adjective. Kilos at saka pang-uri. Okay, so mapapansin nyo, sa Korean word, okay, nakata form pa lamang sila. Ibig sabihin, naka-dictionary form pa lamang. Hindi pa siya, okay, hindi siya ginagamit sa pagsasalita. Hindi siya ginagamit sa pagsasalita kasi hindi pa siya naka-form sa present tense, sa past tense, at sa future. So, kaya ang basic rule, ang basic conjugation rule, you will always remove the ta. This one. Okay? You will remove the ta. Kasi naka-dictionary form pa lamang po yan. So, pagka-remove niyo daw kay ta, check the last vowel. Check the last vowel of the verb stem. If the last vowel of the verb stem is a or o, you will add the a. Yung a. Then, others add o. Kapag hindi a or o, you will add o. Again, kapag a or o ang verb stem, you will add a. Kapag hindi a or o, you will add o. Then, apply the correct tense and date. So, let's try the number 1. Okay, see, to go. To go po ay, pakibasa nga po, that is kada. Okay, that is kada. Okay, ang number 1 rule, remove ta. Now, pag na-remove natin si ta, ano yung verb stem? Pag sinabing verb stem, salitang ugat yung natira na word. That is? Okay, that is. Okay, ka. Ito yung naiwan. Ito yung verb stem mo. Kasi sabi, remove ta eh. Now, check the last vowel of the verb stem. Kapag yung last vowel ng verb stem mo, okay, ang ending na vowel ay a or o, you will add di ayo. Okay? Ayo. Okay. Next one. Kapag naman hindi, you will add di o. Yo. Okay? Sa present tense tayo ha. So, conjugate natin sa present tense. Now, ano yung i-add natin dito? Ayo. Di ayo. Okay, dapat ganito kasi siya. No? Kaayo. Dapat ka-ayo. So, ano ang hinad natin? Kaya lang po, kapag po, this is the simplification rule. Hindi po kasi siya kaayo. Simplification rule. Kapag po si a at si a nag-meet, nagiging lang po yan? Nagiging a. So, nagko-contract po si a at si a. So, hindi po siya ka-ayo. So, nagko-contract siya, kayo lang po yun. Ka-yo. So, ano yung inan mo? That is the a-yo. So, hindi siya ka-a. Dali lang. Ha? Ready na kami. Ready na? Agad? Okay? So, nagets po. So, sa present tense, so, bakit nga naging kayo? So, si a at si ayo, kapag nag-meet sila, si a at si a, nagko-contract sila. So, that is kayo, not ka-ayo. Okay po? Okay. So, let's proceed to past tense. Okay, ganun pa rin. Yung pagkakasunod-sunod. You will get the verb stem. Ang verb stem mo ay ka. Okay.
Now, check the last vowel of the verb stem. No. A or O at asoyo naman dito. Ano? Asoyo. Past tense na eh. Ito na yung ending ng past tense. Then, kapag hindi A or O, you will add the osoyo. Okay? So, anong i-add natin dito? That is Ayo. asoyo. Asoyo. Ano ngayon yung ending mo na gagamitin? Ano? Kasi past tense na kanina ay ayo lang. Ano? Okay? So, pag past tense sa asoyo. Kaya lang po, no, kapag po si A at si A, simplification rule. Pag si A at si A nag-meet, magiging A lang po yan. That's A lang po yan. So, pag nag-meet tong dalawa na to, contracted form, that is ka, so, yung kasoyo. Hinga po, pakibasa nga po, kasoyo. Kasoyo. Okay, kasoyo. Okay, so ano lang yung inan mo? That is so, kasoyo. Hindi siya ka-soyo. Okay po? Gets. Okay. Now, let's proceed to future tense. So, sa future tense naman, so, hindi na niya susundin tong rule ni present at ni past tense. Bakit? Sa future tense naman, kapag yung verb stem mo, check the verb stem pa rin. Okay? Verb stem mo ay ano? Ha. Now, kapag yung verb stem mo naman, nag-end sa vowel, you will add the real goyeo. Kapag yung verb stem mo naman, nag-end sa consonant, you will add the goyeo. Okay? Now, ano yung i-add natin? That is real goyeo dahil nag-end yung verb stem mo sa vowel. So, paano natin siya ilalagay? Bakit nakahiwalay yung real? So, yung real dito mo ilalagay sa patsim. Okay? And then, space ka the go, ye, yo. Okay? That is kal, go, ye. Goyeo. Okay? Can you read this? Kal, go, ye, yo. Goyeo. Okay, kalgo, yeyo. So, ano lang yung inad natin? That is real, go, yeyo. So, ang ending niya, dahil future na siya, real, go, yeyo yung inad. Okay. Gets? Okay. Okay? So, ito, ang English nito, sa Tagalog ay punta, or sa English ay go. Ano? So, ano na yung past tense ng go? So, pumunta. Ano? So, past tense na, naganap na, nangyari na, pumunta. So, sa English ay went. Went. Ano po? Then, sa future tense naman, that is, I will go. Future, gagawin mo pa lang. So, pupunta ako sa Tagalog. Ano? So, ito yung pang-ending ninyo para yun ang maging meaning. Okay pa? Nagets po? Okay. So, para lang din po yung sa English. Bakit? Sa English po, more on word changes. Present tense ay go. Ang past tense niya ay went. Paano mo nalaman na went siya? Kasi minemorize mo siya. No, minemorize mo siya na went yung kanyang past tense. Ano? So, ganun lang din siya. More on memorization at familiarization dito. You just apply the rule. Ano, you will apply the rule kapag ka sa conjugation. Ano, para ma-inform mo siya into present, past tense, and future tense. Okay? Basic? Ano nga po kung past tense man? Wala po ba mas mahirap dyan mo? Wow! Grabe, sobrang gagaling. Huwag naman. Huwag naman. Wala pa eh. Okay? Proceed tayo dito sa number 2 example.